Again guys, welcome to my vlog. So, from the previous video guys, napag-usapan natin yung sa owner's manual ng mga motor po ninyo, no? So, ngayon guys, pag-usapan naman natin kung ano yung inclusion doon sa warranty ng motor natin. Para dun po sa mga nalilito at medyo hindi kabisado po, no? Yung pagdating po sa filing ng warranty natin. So, let's go! So, for the warranty po ng mga motor natin, guys, again, ang cover lang ng warranty po natin is yung mga factory defects, okay? Hindi kasama yung may kapabayaan, customer's negligence, acts of God, hindi po siya kasama, ayan. Ano pa yung mga acts of God? Baha, lindol, ayan, hindi siya kasama. Nasunog yung motor, hindi kasama. Na-aksidente, hindi siya kasama sa warranty. Ayan, nagkaroon ng kapabayaan, hindi siya kasama sa warranty, nangat-ngat ng daga, ng pusa, ng aso, ng ahas, whatsoever. Yan, hindi siya kasama sa warranty. O kaya naman, nilagyan nyo ng 100 kilos yung motor ninyo. Ayan. Tapos nasira, hindi siya kasama sa warranty. Okay? Hindi po yun masasaop ng warranty. Yung mga consumable parts like pairings, gulong, side mirror, panggilid, spark plug, air filter, oil filter, gulong, battery, blah blah blah, hindi siya kasama sa warranty, yung mga consumable parts po natin. Okay, meron lang po tayong mangilang-ilang case-to-case basis. Pero the rest po nun ay more on makina na po yung ating pong cover ng warranty. Okay, example po ng maaaring makover ng warranty natin. Example, kumatok yung makina, wala po kayong pinagalaw, wala naman kayong pina-enhance, bigla-bigla na lang kumatok yung makina. Dalhin sa pinakamalapit po na service center, pero ang advice ko sa inyo, kung saan nyo nabili, dun po ninyo dalhin. Kasi po, minsan, kapag ang motor natin ay dinala natin sa ibang kasa at hindi dun sa pinagbilhan, hindi po tayo inaasikaso. Okay? Pero, dapat, kahit saan talagang Honda, maasikaso tayo. Pero yun nga, para hindi po tayo masyadong dalhin natin siya dun kung saan po natin siya napili. And mas advisable na sa mga Honda 3S po kayo bibili para at least 3S po siya, may spare parts, may service. Okay, makikiter po yung inyo pong concern. So, pag may kumatok, ang gagawin lang naman po dyan, idadiagnose ng mekaniko. Kung ano yung madadiagnose ng mekaniko na may sira, particular lang po yun na parts yun lang po yung i-apply kay Honda. Okay, kapag na-approve po ni Honda, libre yung parts, libre po yung labor, wala kayong babayaran. Pero, kailangan nyo pong maghintay doon sa pagdating ng pyesa. Okay? So, yun po yung sa warranty po natin. One example lang yun. Another example na na-experience namin, yung panel meter ng Click 125, nag-blackout. Okay? Actually, ngayon, yung mga latest, wala naman na masyadong issue. Pero before, nag-blackout, nag-blue screen, ayan. Nasasama din siya sa warranty, napapawarranty din namin siya before. Nag-crack yung lens ng panel lens, nag-crack sa loob. Okay? Ang usapin dito sa loob po ha. Nag-crack ang lens sa loob. Nag-crack ang lens ng headlight. Ayan. Na-advise naman po na mapawarranty. Okay? So, pinapalitan po natin yung may mga na-approve naman po si Honda para mapalitan yung mga nag-crack sa loob. Hindi nag-crack dahil nabangga ha. Nag-crack siya kasi wala lang. Kusa lang siya nag-crack sa loob. Okay? Kasi makakapa naman yan eh. Pag sa loob kasi yan nag-crack, hindi mo yan makakapa sa labas. Kasi nga sa loob. Pero yun, usually ay, sige be, pasok ka. Pero usually ay napapa-warranty naman siya. Yun yung sa warranty po natin. Meron din po kami instances na battery naman. So, upon purchase ni customer, after 1 week, nalobat yung battery. Okay? Ang mangyayari kasi niyan, hindi yan basta-basta i-apply ng for warranty si battery. Ang gagawin muna dyan, ng mekaniko po natin is, so, ang mangyayari dun guys, okay, sa battery natin, ang gagawin muna ng mekaniko dyan, i-charge po muna nila yan ng ilang oras. Okay, after po nila i-charge yan at wala pa rin po, nagdi-discarga pa din yung battery natin, doon pa lang po natin siya ipa-file ng for warranty yung battery. Okay, again, kung within 1 week lang po, ganun yung nangyari sa battery natin, may mga instances po na nawawarranty ang ating pong battery. Okay, yun lang po
Yun lang po yung mga ilan sa mga examples sa mga wina-warranty po namin dito. Okay? Next, ano pa ba yung ibang examples? Meron ding before, yung mga panel meter nga, yung pag nagka-crack nga yung lens, yung sa loob, yun. Na-try na din namin yun. Meron din yung pag may nagli-leak or whatsoever. Depende case to case basis talaga guys. Like, for example, yung shock mo sa harap, nag-leak. Yun pala kasi, nauntog ka sa, nadaanan, di ba? Yung lagi mong dinadaanan, yung malubak-lubak. Pag mga ganun kasi guys, hindi talaga siya mawawarranty. Kasi, dun kasi yun sa talaga sa mga dinadaanan mo na Unless otherwise, bago ka lumabas ng kasa, is, na siya, nalubak na siya, bago ka lumabas ng kasa, is naglilik na siya, dun pa lang, pwede na natin kagad siyang ipa-file na warranty kay Honda. Okay? So, careful lang din kayo, no? Kasi may mangilan-ngilan kasing kasa talaga na kapag mga ganyan, minsan ayaw nila, ganyan-ganyan. Depende po. May na-experience naman kami dito na Click 125. Ang nangyari naman, yung mismong fairings niya bako, as in bako talaga, as in, di ba, ang usual naman ng fairings, makinis yan, di ba? Pero itong na-deliver sa amin na Click 125, bako talaga siya, as in, hindi siya yung normal na fairings na, kumbaga parang, nakalusot sa QC ba? Nakalusot sa QC, quality control. So, pinawarranty din namin yung yung pairings na yun. And napalitan naman siya. Pero kung yung pairings po natin ay galing dun sa nabasag kasi due to negligence, blah blah blah, ganyan-ganyan, hindi talaga siya ma-warranty guys. Okay? Hindi talaga siya ma-warranty. So, yun yung mga example ng mga warranty natin ha. And again, consumable parts, hindi kasama sa warranty. Yung mga panggilid ninyo, bola, slide piece, steering bearing, ganyan, hindi siya kasama talaga sa mga sa warranty natin. Okay? As much as possible po, yung mga talagang unexpected na bigla na lang nasira na wala naman tayong ginagalaw, wala naman tayong pinapapersonalize, yun yung mga possible natin mapa-warranty. Lalong-lalo na, makina po talaga yung pinaka-cover ng warranty natin. Okay? So, sana po clear tayo dun sa warranty natin, no? Kasi, syempre, di ba, yung iba, ang dami nagtatanong. So, yun lang po yung may share ko sa inyo na based sa experience po namin dito po sa branch namin. Okay? So, yun guys. And again, thank you so much for watching my video and have a great day ahead.